if you look at the social media, ang sinasabi nila, meeting between two puppets. So ngayon yun ang mababasa mo yan sa lahat ng ng social media in and out of the country. Ang term nga ng mga tao is there's a meeting of the two puppets daw ng United States. Yun ang mga lumalabas sa social media and be neutral. In the very first place, if you want other Asia Pacific region, if you preach in the Shangri-La dialogue na, kayo Asia Pacific region, dapat tayo ay maging neutral. You have to do it first. How are you gonna do it? Take away all the EDCA sites, especially the additional one. Mm-hmm. Okay. Kasi that makes you the proxy in the Asia Pacific region. Yun yung nag-trigger no? Yun talaga yun So ang tanong ko, bakit ka magpipreach sa Asia Pacific region na we need to be neutral, we need to be on the side of peace? How can you be neutral when your foreign policy is leaning to the United States? And even in the Shangri-La, you even advocate for the United States to be in the Asia Pacific region. Come on, give me a break, So sabi ko, ano ba pinagsasabi niya? Parang he is contradicting himself because his foreign policy is basically leaning to the United States. The presence of EDCA sites and all other military strengthening between the West and the current Philippine government is already a sign that you are on the side of the West. And if you're on the side of the West, then you are not neutral. How can you have the moral ascendancy to even preach everyone in the Asia Pacific region to be neutral when you are not even neutral under your government? So that is crazy. The Philippines under BBM choose a side already and is already confirmed that in sa meeting na to na it's choosing the side of the United States and its Western alliance because Zelensky is supported by US and the Western alliance. Now if you have this kind of admiration with Zelensky and openly supporting Zelensky in that sense, it means also you are on the side of the United States and on the side of the Western alliance that supports Zelensky. Malinaw na yan kung ganyan ang kanyang mga statements. At ganyan din ang kanila meeting. Invite mo ba naman si Zelensky? Dapat ang position kasi dapat ng Pilipinas, neutral ka. You don't choose a side, you just have to be neutral. Yes. At saka Admar, good afternoon din sa'yo. Ayan. Unahin ko na. Ano ba ang sa tingin mo healthy ba or kumbaga nabasa mo ba kung ano talagang pinaka-purpose? Dahil sinabi, magbubukas ng embahada ang Ukraine dito. And sa sa Kingdom of Jesus Christ, maraming mga Ukrainian. Ayan. Maliban dyan, ano pa ba? Puro patungkol sa kapayapaan, patungkol doon sa issue dito sa nakinasasangkutan ngayon ng bansang Ukraine. Anong basa mo dito, Prof? Ang nabasa ko sa kanilang press release galing sa official na press release ng Malacanang through the PCO o PCO ba yan? Ang sabi nila, ang parang invited pala, tayo pala ang nag-invite. I mean, the BBM pala ang nag-invite kay Zelensky na pumunta sa to drop by. Drop by. Okay. So tayo talaga pala. Akala ko naman nagpa-invite itong Zelensky. Tayo palang nag-invite. Anyways, so ang nakabasa ko is para daw magtatayo daw at magbubukas ng parang embahada dito sa Pilipinas. Pangalawa is nang hihingi ata ng tulong si Zelensky sa Pilipinas para daw mag-send ng mga mental health workers sa kanila kasi syempre may trauma, psychological things. The trauma itself of the current war or Ukraine crisis na yung Ukraine. Yun yung pinalutang nila doon sa kanilang press release. Pero ang basa ko kasi dyan, ganito lang yan kasimple. Actually, Zelensky is trying to kumbaga galvanize support not just from the European side but even from the Asia Pacific side para suportahan siya sa stand niya dun sa Ukraine crisis. And it's more, of course, against Russia. Kasi kung makikita mo, ang country na involved dyan, dalawa, Ukraine and Russia. So ganun ang kanyang format, ganun din naman talaga ang purpose ng na yan, ng tawag nito ng pag-uusap niya ni BBM at saka ni Zelensky. At saka isa pa dyan sa pinaka-importante na I think na purpose ni Zelensky is to convince or to reinforce yung attendance
ni BBM sa Switzerland sa tinatawag nilang Peace Summit. May peace conference kasi. Kaso ang problema sa peace conference na yan that will happen anytime soon is hindi invited ang Russia. Which is, ang China, ang position niya, hindi siya mag-a-attend. Probably other countries as well who have a neutral stand or a stand na gusto nila both sides will be present in that peace conference na manggaganap, hindi mag-a-attend. So ngayon, ang ano ni Zelensky is naiinis siya sa China kasi hindi mag-a-attend dun sa peace conference. Pero malinaw ang posisyon ng China eh. If you want to have a peace conference discussing the Ukraine crisis with other countries involved, the two sides has to be present. Ibig sabihin, Russia will be there, Ukraine will be there. Kasi sila yung involved eh. Pero parang ang nangyayari, Russia will not be involved or will not be in that conference. So, ang stand ng China, hindi rin siya mag-a-attend kasi hindi yun ang kanyang prinsipyong tinatayuan. And probably other countries na malalakas din, like probably BRICS countries, will not be there. So, ngayon, ang ginagawa nitong Zelensky is, convince other countries or presidents like BBM to attend that peace summit para magkaroon ng legitimacy. Kasi parang yun ang kailangan mo para maging legitimate din at kung may purpose ba or may kakaratnan ba yung peace summit na yan. So yun yung isa din siguro na basa ko na purpose kung bakit itong si Zelensky bumisita dito sa Pilipinas at kinakausap si BBM. From what I know, BBM will attend the peace summit. Parang ano pala ito, Prof? Parang yung sa tribunal na parang isa lang ang involved. Oo, parang ganun. Nakuha mo, Anmar. Oo, kasi hindi sumali yung China. Kumbaga, bakit may arbitration? Isa lang yung panig. Dapat dalawa yan. Kasi nagkaroon ng gera. Hindi naman nagkagera ang Ukraine dahil sa Ukraine lang. Meron diyang involved ang Russia. At kung gusto mo talaga ng panawagan ng kapayapaan, dapat yung involved parties ang ando doon. Parang ang lalabas niyan, parang nagiging rally lang. Parang parang one-sided na kasi ang labas niyan eh. So, one-sided siya. So, ang nangyari diyan, Admar at saka Sister Pilita is parang tawag nito. So, ang stand ng ibang countries na they want both sides to be there, hindi mag-a-attend talaga ng summit. And China is a very influential and a major power when you talk about these things. Kasi kung sino ang may leverage over Russia, if you really look at the world right now, ang country lang na may pinakamataas at pinakamalakas na leverage over Russia and even over Ukraine, kung titignan mo kasi tumutulong din ang China sa Ukraine sa mga humanitarian issues is China. So kapag ang China is not in that peace summit, it is not as if it will really come up with something na mangyayari. Yun yung mo kasi walang isa sa mga players mo which is Russia. Ngayon, ang pinakamagandang tanong din sa ganitong pagkikita ni Zelensky at BBM, which many people would actually right now, if you look at the social media, ang sinasabi nila, meeting between two puppets. So ngayon yun ang mababasa mo yan sa lahat ng social media in and out of the country. Ang term nga ng mga tao is there's a meeting of the two puppets daw ng United States. Yun ang mga lumalabas sa social media at mga komentaryo. Pero ang pinaka-importante kasi ngayon na dapat nating tignan is ano ang implication ng kasi very open din ang si BBM, si President BBM, na sinasabi niya, he supports or in his government supports Ukraine when it comes to territorial integrity, when it comes to this, that. So may open support siya sa Ukraine na kung titignan mo, ibig sabihin, kung ang open support ka, it has implication with Philippine-Russian relation. May implication yan on the part of Russia. And on the other hand, sa meeting na to at sa ganyang larangan na you're openly supporting Ukraine in that sense, in the Ukraine crisis, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, geopolitically speaking and internationally speaking, countries in the world will perceive the Philippines making a choice or making a side. Ano yung side na yon? The side is, in that sense, kung titignan mo talaga at babasahin mo siya in a geopolitical perspective and international relation perspective, ibig sabihin, the Philippines under BBM
choose a side already and is already confirmed that in sa meeting na to na it's choosing the side of the United States and its Western alliance because Zelensky is supported by US and the Western alliance. Now if you have this kind of admiration with Zelensky and openly supporting Zelensky in that sense, it means also you are on the side of the United States and on the side of the Western alliance that supports Zelensky. Malinaw na yan kung ganyan ang kanyang mga statements. At ganyan din ang kanila meeting. Invite mo ba naman si Zelensky? Dapat ang posisyon kasi dapat ng Pilipinas, neutral ka. You don't choose a side, you just have to be neutral. Kagaya ng ginawa ng China. Kasi sabi ng China, magpa-participate siya, ang kanila expectation, dapat both countries nire-recognize at ini-endorso itong peace summit na ito, both Russia and Ukraine. Equal participation of all parties. Fair discussion on all peace proposals. Yan yung gusto ng Chinese government. Yan yung malinaw na stand ng China. Kumbaga, parang ang purpose niyan, para simplihan natin, para yung nagrereklamo sa barangay. Tapos gusto mo, both parties andoon, di ba? May mga kasunduan, kung ano yung mapagkakasunduan niyan. Ang pumunta lang doon, yung isang party, na alam mo na kung anong sasabihin, pabor talaga sa kanya yun. Di ba? Siyempre. Kung ito ay Swiss, kumbaga sila yung Switzerland mismo ang nag-organize ito, bakit hindi nila inimbita yung ang Russia? Kasi ba one-sided na? Feeling ko kasi dyan may mga na yan yung peace summit is a compromise thing na. It's I think being led by the Western Alliance din. Kasi if you look at the United States and the Western Alliance, most of the Western Alliance allies ng United States is from Europe. So feeling ko na yan na pag-usapan na nila to isolate China, to isolate Russia. Really. Bago lang si partner Pilita. Kasi ang gusto rin ng Russia, mag-host ang China, baka ganyan din yung iisipin na hindi, pabor yan sa Russia yan. Hindi, kasi kung ang China ang mag-host, both sides will be invited, definitely, I think. Yes, partner Pilita. Magandang hapon, Prof. Nako talaga yung pagpakikinig ko sa iyo, muntik na akong mawala sa aking akala ko wala na ako sa broadcast, nakakangalang ako sa inyong dalawa, no? Okay. Kasi totoo yun napaka-simple, hindi ba? Kung merong party for all, ang hindi invited, ibig sabihin inatsapuere. Ganun lang naman kasimple yun. Ina-isolate talaga nila. Oo, inatsapuere talaga. Oo, at lalong makikita nung kabila, kita mo pa peace ka, hindi mo naman ako inimbita. Lalong magagalit, hindi ba? Because it's quite insulting naman talaga. Oo. Okay, now I just want to go to that nga yung pagbisita dito at yung nangyayari sa Ukraine, ma'am, no? Punta lang ako sa sitwasyon na do you think meron bang nakikita tayong parallel dito between sa nangyayari ngayon sa Ukraine, 'di ba? Na pwedeng nangyayari sa kanila but it can be our future. Yes. Ibig sabihin niyo parang parallel, no? And even with the president, makikita natin si President Zelensky, yung nalang pagbibisita ba niya? Yung biglaan, pupunta ako, bisita ako dito, yung nangihingi ng suporta. Pwede bang maisip din ng presidente natin na this can be me later on? Kapag medyo napasok tayo, no? So do you see that kind of parallel na parang kasi ang sinasabi ng Ukraine dito is mali ang inaakala ng mga iba na kaya lamang nag-umpisa ang gera at nagkagera is because nga sa kanilang pag-a-apply sa NATO as a member na parang nagpo-provoke sa Russia, no? Kasi mapapaligiran daw. Pero ang sinasabi talaga na talagang gusto ng Russia sila sakupin. No, With that's not or true. without that invitation. Parang ganun yung kanilang ine-expect. But that is not true. Kasi kung gusto lang ng Russiang sakupin ang Ukraine, hindi pa presidente si Zelensky, Russia can do it na. Kung yun ang gusto nila. Before pa to, no? Okay. Diyos ko naman, tagal-tagal nilang magkatabi na bansa. At saka ang Ukraine was even a part of Russia before. So pwede na nila pasukin, ibig sabihin. Kung yun lang naman ang interest din talaga ng Russia. But that is not really the case.
ang Ukraine crisis, nag-start yan 2014 pa. Si President Putin pa ang nagsabi niya na, we have security concerns. Ang una nga yung NATO, wag kayong parang sinasabi, don't expand to our border. Tapos itong Ukraine, you stay neutral. Yun lang naman actually yung ano dyan eh. If you stay neutral, you'll not be on the side of the United States. Our security will not be threatened, sabi ni Putin at ng Russia. And then wala kayong problema. Pero the moment you move, we will protect our ourselves and our interests. And, But how about yun. Yung survival din nila. pero yung mga iba na sumali sa NATO that also gave like a medyo shake na yung security, na apekto ng security ng Russia. And I don't know if it's kung Poland yun eh. Na nagkaroon din Yung naman Poland kasi Oo. collateral Pero damage hindi nila ginera. But why Hindi. is it that Ukraine parang ginera nila? Yun yung Hindi, kasi point. ang ano kasi ng ang point kasi ng Russia is okay, Ukraine ang Ukraine kasi talaga ang border eh. So if Ukraine will be controlled by the West, then Russian survival as a country will be triggered. Kasi alam naman natin ang geopolitical situation. The United States really wants to weaken Russia and wants to defeat Russia in every possible way. So yun yung problema doon. Yeah. Yun yung malaking problema doon. Kaya ngayon, ang nangyari, ang sabi ni itong si itong si Putin, hanggang diyan lang kayo. Pag pumasok kayo dito, magkakaproblema tayo. Kasi kami, kumbaga ang nangyari kasi preemptive strike ang ginawa ng kumbaga inunahan niya eh. Before sila inunahan niya. Proactive sila, no? They did not wait Kasi na. kumbaga yan eh, it's a game of perception. So kapag ikaw din ang nasa sitwasyon ng Russia, iniisip mo baka maunahan kami. Wala na. Parang bago mo ako suntukin, unahan na kita. Ako na muna. Ako na lang kasi Yes. kumbaga preventive kami sa side namin. So ganun siya. So wait lang ha. Nasa interview po ako. So tumatawag. Baka nag-message si Zelensky. Tumatawag si Zelensky. Sabi ko nasa interview ako, inaanap kita. Can I explain my side? Gaganon Yun, ganun. So, ang nangyari dyan, pero kasi ngayon, ang pinaka-importante kasi dyan is to de-escalate the Ukraine tension and then after that, to talk about the peace deal. Ang peace deal kasi nandyan na yan eh. Ang peace deal kasi should have a political settlement. Pag tinawag mo kasing political settlement, that would be a discussion between the two sides. Hindi pwedeng one-sided yan, hindi pwedeng Ukraine lang yan. Dapat So, do you Russia and think- Ukraine would sit down and discuss things. And then countries like China and the United States or other countries in Europe or in other in the world is nandun sila as observer, mediator lang. Pero ang mag-uusap talaga dyan para ma-resolve yung conflict at magkaroon sila ng agreement is the two country without the interference of outside powers. And outside powers na sinasabi ko sa United States. We have to be very frank about this. The Ukraine crisis is a proxy war between the United States and Russia. It's not a war between Ukrainians and Russians. Oo. Pero Yun siyempre, talaga there are people who are saying na no, it's not a proxy war. Talagang no, it is a proxy war. Oo. Okay, Tas now. ito naman, ngayon ang tanong, Sister Pilita, before ka magtanong uli, before ko ibigay yung floor sa'yo, yung sinasabi mong parallelism. Yun ang sinasabi Yes, yung diba? parallelism. Matagal na natin dinidiscuss to, na ang Pilipinas is also, if we will not be careful at hindi tayo mag-iisip, hindi tayo prudent sa lahat ng ginagawa natin, would end up as the Ukraine in Asia. Kasi tayo ngayon naman ang proxy ng United States sa Asia-Pacific region. Yun ang parallelism doon. Kaya itong si BBM siguro nakaka-relate siya kay Zelensky. Hopefully nakaka-relate siya in a way na malaman niya na ang Ukraine is a proxy. Parang And he it's a should glimpse not of what can happen to the Philippines. Oo. So parang And to him as the president of the country, Oo, kasi pwede mong makita yung sarili mo doon eh. No? Tas Okay. sabi pa niya, people daw in the Asia-Pacific region or countries in Asia-Pacific region should promote peace and development and be neutral. In the very first place, if you want other Asia-Pacific region, if you preach in the Shangri-La dialogue na, kayo Asia-Pacific region, dapat tayo ay maging neutral, you have to do it first. How are you gonna do it?
take away all the EDCA sites, especially the additional one. Mhm. Oh, Okay. kasi that makes you the proxy in the Asia-Pacific region. Yun yung eh. nag-trigger no? Oo, Malaking yun talaga trigger. yun eh. Oo. So ang tanong Ngayon- ko, bakit ka magpipreach sa Asia-Pacific region na we need to be neutral, we need to be on the side of peace? How can you be neutral when your foreign policy is leaning to the United States? And even in the Shangri-La, you even advocate for the United States to be in the Asia-Pacific region. Come on, give me a break, you know? So sabi ko, ano ba ang pinagsasabi niya? Parang he is contradicting himself because his foreign policy is basically leaning to the United States. The presence of EDCA sites and all other military strengthening between the West and the current Philippine government is already a sign that you are on the side of the West. And if you're on the side of the West, then you are not neutral. How can you have the moral ascendancy to even preach everyone in the Asia-Pacific region to be neutral when you are not even neutral under your government? So that is crazy. Ngayon, Prof, eto pa. Ang sinasabi nga, di ba, we talked about the parallelism. And you're actually, your point is klarong-klaro eh. Kung ano yung scenario yung sinasabi mo. Actually, it's like giving na nga a warning that this can happen. Napaklaro na sinasabi nyo and how to prevent it, no? Kaya lang, eto. Sa tingin nyo ba, itong nangyayari sa atin is like, kasi si Zelensky para bumisita po sa ibang bansa, nakikita na no, na needed help. Kasi di ba nung umpisa yan, Prof, lahat ng mundo akala natin tataobang Russia, hindi tatagal ito eh. Hindi tataobang Russia. Sabi ng Akala ng mga tao before. Tataobang China. partner Pero Pilita. diba, Sabi when na- we started the war, akala ng mga tao, yari ang Russia because of yung mga nasa likod. Ang lalaki. Na akala nila joint forces to, susugod to mga to, patayan, di ba? Sabi ng mga nangyari, sabi nila noon, ngayon, kitang-kita ngayon, nagko-hold yung support, even the support of all the weapons, ammunitions, lahat. Hindi ba? Yan ang hinihingi ni Zelensky. Wala na siyang pang-weapon, ano? Na lumalapit ka na sa maliliit na country, di ba? So, ibig sabihin, nanghihina. So, hindi ba pa to clear na, ako baka maano ako, pero clear na indication na ang pwedeng nakasuporta sa iyo ngayon, na akala mo mga giants, ay maya-maya pala, uupo lamang. Tapos may iiwang ka. Sa ere. You know, Parang potato. Oo. So, hindi ba yun na tingin mo ba? Hindi ba ito makikita ng ating... kasi pagpunta ni Zelensky sa tulad nating bansa na hindi naman tayo ganun kayaman, hindi tayo ganun katindi para, okay, biglang wala akong plano pero pupunta ako sa'yo. You must be important, right? Oo, tsaka ano naman tayo para dumalaw ka ng Baka parang ano lang yan, parang nagpapapirma. Alam mo yung nagpapapirma ng petition. Petition paper. Parang ganun na, oy, tingnan nyo, maraming sumuporta sa amin na pirma. Parang ganun lang yan, kaya maraming bansa, mas okay. Oo, at eto ang sinasabi kasi nila, ang selling point. Well, ako lang nung word na selling point para klaro, Okay parang lang, yun lang. Okay. Yung parang sinasabi kasi nila, no, this is not only about Ukraine and Russia. Kasi di ba yun nga sinasabing magpa-neutral. Parang sinasabi kasi nila ganito, tingnan nyo ang aming gera dito, ang nangyayari sa Ukraine and Russia, dahil ito ay maaari kapag kami ay natalo ng Russia at kami ay nasakop para mo nang pinalakas ang loob ng iba. Hindi lang daw regional kasi problem yan. Ng iba katulad ng pwedeng China. Parang ganon. Parang China and North Korea, lalakas ang loob ko ngayon. Di ba? Nakuha na ng Russia ang dati nilang teritoryo. Parang ganyan. Mali naman yun na analogy na para lang para ma-relate lang yan sa issue dito sa Asia-Pacific region. Sa issue ng South China Sea at issue ng Taiwan Strait. Hindi, maling analogy yun. Kasi in the very first place, kung titignan mo talaga ang Russia, ang posisyon niya, hindi naman niya talaga gustong i-invade ang Ukraine. Kung titignan mo rin ang Russia, there's no physical invasion talaga na in-invade na the Russians are actually already ruling Ukraine. Hindi. Kasi kung gugustuhin talaga ng Russia, isang 2 to 3 hours lang Russia will use its military force. Wala na yan eh. Tapos na yung na yan eh. Tapos wala na, defeated totally ang
ang Ukraine eh. Kung tutuusin kung gustuhin lang ng Russia. Kaso hindi naman eh. What Russia wants is more about tawag nito, ang ginagawa ng Russia actually sa Ukraine is strategic at saka selective na na military action. Ang ginagawa ng Russia is to weaken to target the military installation ng Ukraine which is being provided by the West. Yun lang. Pero kung titignan mo talaga kung gugustuhin lang ng Russia, kung gustuhin lang talaga niyang i-subjugate totally ang Ukraine, kaya niya yun eh. Kasi Russia is one of the superpowers when you talk about even stronger than China when it comes to military might. Pero Parang Prof, at partner with the United States. pasingit lang. Ano ba talaga gusto ng Russia? Para ba yung kagaya sa BARM na parte pa rin ng ng Pilipinas? Pero parang may sariling ganyan ba yung plano niya para sa Hindi. sa Ukraine? Anong plano niya sa Ukraine? Ang gusto ng Russia sa Ukraine is for the Ukraine as a state and as a country not to be part of NATO, that's one. Second is to stay neutral. And it has to be written in a form of a document. So it's like parang China to Taiwan. Na ang Taiwan kasi Taiwan, ginagawa naman nila ng independence hindi ba? Matagal ang Taiwan na parang hindi naman sinasakop talaga ng China na silang namahala. Diba? Pero parte pa rin ng They don't want Taiwan to be under or to be controlled by other countries, di ba? Ang ganito, i-explain ko lang konti ang Taiwan din. So yun ang talaga, ang ultimate na gusto lang naman talaga ng Russia is to sit down and take a peace deal of political settlement from what I can sense and what I have studied about this issue. Para sumupo sila mag-usap. Ang pinaka-importante sa Russia is kumbaga ang Russian survival as a state will not be threatened. So dalawa lang yan. First, Ukraine should not be part of NATO. It can be part of EU probably kasi EU is a different matter pero NATO is a different issue. Military kasi ang NATO. And then the second one is for Ukraine to stay neutral. Ibig sabihin, pag stay neutral ka, you don't side with the West or whoever. Basta neutral ka lang. And this too has to be written in a document signed. Parang may peace deal ka talaga na nakasign siya. So ibig sabihin, pag nagawa yun, things will de-escalate and Russia will withdraw from attacking or from its military activities in Ukraine. So ganun lang yun. Now, kung kaya ng NATO ibigay, kaya ng Ukraine na mag-settle on that, mabilis lang. And also, ang Ukraine crisis is a factor of the United States. If the United States will say that Zelensky stop it will stop, to be frank. Now, if the United States also will just move and support, and the Biden administration will say, okay, we'll provide you with this and that, then Zelensky will not stop. Ganun lang yun din. So yan talaga. Sa side ng Taiwan is a different issue because Taiwan is part of China. It is a sovereign part of China. It's a renegade part of China. May mga elements ka sa Taiwan na tinatawag na yung mga tulad na separatist ba? Parang sa Mindanao, parang may mga separatist ka na gusto nila, they will be an independent state. But of course, China will not allow that to happen. Pero ang problema, ang separatist na mga elemento sa Taiwan is being in many ways supported. Kahit sabihin pa ng United States na hindi nila they adhere to one China policy, they are in many ways subliminally supporting the separatist group. Bakit? Kasi may arms sales ka nagbebenta ng armas ang United States sa Taiwan. Bumibili ng armas ang tumataas economy nila sa Bali. There's an agreement between China and the United States that one of that would be the one China policy. And may isa pang agreement na you will not wag kang magbenta ng armas sa Taiwan. Kasi kung magbebenta ka, dapat ang PRC ang kausap mo kasi it's supposed to be under the PRC. Pero ang ginagawa ng binaviolate din kasi ng United States to certain extent yung kanilang mga agreement. Kasi una-una, why do you sell arms to Taiwan in the very first place? Kasi may agreement na hindi dapat. So kung sitignan mo, tas yung mga diplomatic pronouncement, yung mga high-ranking officials of the United States visiting Taiwan as if it's a state because it's not a country. So makikita mo na may dynamic. So mahirap, so that's why China
is a very ang kanyang one of the red flags for China, red line niya is Taiwan. So ibig sabihin, countries like the Philippines and others should not meddle with this issue in the Taiwan Strait because it is an internal affair of China. Oo, nagbanta na China, ha? Mayroon silang Salita na internal talaga, affair kasi oo. ano pa yan continuation yan ng civil war na nangyari sa China that they need to settle as sila lang mag-settle niyan. Problema ng ng internal affairs ng China yan. So hayaan mo silang i-settle nila kung anong kanilang dapat i-settle between Taiwan and China. Ang proposal kasi diyan sa Taiwan, parang magiging Hong Kong yan eh. If in any case Taiwan would be back as as officially in the arms of the motherland. Motherland kasi is the mainland. Eh. Ang mangyayari diyan, mayroon kang parang ang mangyayari dyan, in terms politically speaking, parang Hong Kong ang dating. Hong Kong has its own, it's an autonomous region, it has its own way of dealing with politics, but it is under China. So one country, two kinds of system. One country, two system ang dating yan. Kung magiging, para magiging Hong Kong yan eh. So, Yes. gano'n ang mangyayari. Alam mo, dyan. Prof, Kaso, hindi gano'n na ngayon ang sitwasyon. May naalala Medyo lang magulo. ako. Remember nung mga nag-uusap tayo before, may tayong pareho na parang hindi tayo nakatulog ng isang gabi because parang hindi tayo makakali. Tandaan mo yun? Parang kinakabahan tayo na ano ba to? Oo, yun, parang yun. may mali. Tandaan mo yung time na yun. Oo, yung panahon pareho yun. pala tayo. Na bumisita si yung House Speaker. Parang si umiikot Pelosi. tayo, di ba? Pag-visit ni Ikaw Pelosi. din ba, Prof? Gumanon ako. Ngayon, Prof, sa nangyayaring to, ha? Remember, medyo matindi, di ba? Ano na pakiramdam mo? Na ilang steps na from that time na medyo nag-iikot-ikot na parang medyo may dating na yung kabanon na pwedeng may mangyari. How close are we now? Dahil sa Singapore na pag-speech, yung yung press con doon, pagsagot. At ngayon din sa pagbisita naman ni Zelensky, na ilang steps yung parang tumutumbok-tumbok na. Nasaan ka na doon, bro? Kinakabahan niya ako eh. Sabi ko, ano ba to? Bakit nagkaganito? Oo. Sabi ko, oh my God. Paano tayo napasok sa ganito? Unang-una, dapat nating maintindihan na itong visit ni Zelensky at yung mga pronouncement ni BBM and openly supporting Zelensky to a greater extent is also has an implication with Russia. So may issue ka na sa South China Sea and over Taiwan Strait, ayun nga, may issue ang ating political relation with China is deteriorating in many ways. Tapos you create another adversary out of Russia? That's a big question. Russia naman, An adversary out of Russia by doing these things. Correct. Kasi parang sinabi mo na I support you, I don't like Russia or I am opposed to Pinasok Russia. mo pa ngayon ang Russia. Oo. Nagkaroon pa ngayon na Dalawang giant ang gusto mong yun adversary mismo. at this time. Come on, give me a break, Don't underestimate Russia. Russia is a huge is really a powerful country, a major power in the world. Militarily speaking, even economically speaking. Ang tanong kasi dito, what would you get out of these things from Ukraine? Wala naman tayong significant trade with Ukraine. We don't have any that will make a dent in our economy or even in our security or defense. But we have a lot of stake with Russia, to be very frank, especially when you talk about oil Correct. and gas. At saka you create an adversary out of Russia by doing these things. Do you really think Russia is happy now and will clap their hands and, oh, good Philippines? No, of course not. Saka yung kasi, yung friends to all di ba? Yeah, friends to all, enemy to none. But the mere fact na yung pronouncement mo at sinasabi mo we support you, Zelensky, and support Ukraine, you already made a choice and you already sided with the West and the Western Alliance led by the United States. It's not a neutral position. It's not friends to all and enemy to none. You have now two adversary. You're creating two giant adversary. China, because of the West Philippine Sea, and also because in a way, ang EDCA basis in relation to Taiwan Strait, volatility, and you have now this Russia because of this Zelensky thing. So, ano yung gusto mo sa Pilipinas? Kaya mo ba talaga to face two adversary giant ones? Come on, diba? Parang ano to? Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba? Tapos, kaya meron pa akong tinanong ko yun may nabasa pa parang akong- feeling ko talaga
Oh. Nag-aano ka na Sister Lisa, ito pa. Oo. May nabasa akong report from CCTV na during the May 19 ba yun na resupply mission sa sa Ayungin Shoal sa troops natin sa BRP Sierra Madre. May nakuha ang CCTV na footage na there are two personality or two person na may hawak na guns, naka-point daw yun sa Coast Guard ng China. Mm. Oh, sabi ko, okay, fine. Why do you do that? That's a provocative action. Why are you pointing the gun to the CCG? Pero baliktad meron, di ba sabi yung mga iba ring mga natin, Coast Guard, sinabi sila naman daw itinutukan. Ay, hindi ng, ko alam. China. Ito may mga footage. gano'n naman. Ang tanong kasi, maglabas sila ng footage. Pero ito, nakita ko mismo yung footage. Na Sabi ko, talagang hindi. may tutok na barel. Talaga nakatutok at 2 taon na nakahawak ng Armalite na nakatutok. Baka Ano sasabihin na yun? namang yan, AI. O AI generated, Diyos ko Lord, andyan na naman tayo sa AI na yan. So ang ano ko lang kasi doon, okay fine, ang ano kanila, ang argument, ang counter argument kasi, BRP Sierra Madre daw is a Navy ship. So expected daw na may arms daw ang mga troops natin. Okay fine, sabihin na natin ganun, but you don't point that gun at the other side. Because if you point the gun at the other side, it means something. It's a provocative action. You don't do that. Ayaw nga lang dyan sana di ba ayaw nga yung water cannon ng presidente, di ba? Water cannon nga sa kanila sa atin, gun na nakatutok. Hindi, tayo Oo, sabi, bigyan din tayo ng water cannon para makalaban. Di ba sabi ng presidente, wag! Kasi tapos ngayon, meron palang ganon. May guns pala na tututo. Pinost ko nga sa FB ko kasi ilang beses ko yung pinanood. Sabi ko, bakit ganon? I mean, okay, fine. Your argument is it's a Navy ship. It's okay, fine. Sabihin pa natin, okay, may guns kayo dyan, whatever. You don't point it at certain people from the other side from the other country. Kasi anong ibig sabihin yon? May ibig sabihin yon, it would be perceived in a different way. No, may kabihan nga pag tinutok mo ang barel, kung hindi mo puputok, kung matututok di ba? Oo, di ba? Pero ang rule ng guns Hindi ba kasing lakas ng baril ang water cannon? Di ba may water cannon din naman yung sa China, sa atin baril na diretso. Oo, kasi nga, ano pa? diba sabi ko, ano pa nga ako, sabi ko, si BBM talaga, ayaw niyang palagyan din ng water cannon yung atin kasi nga, magiging labanan pa ng tubig yan, hindi ba? Parang gano'n. Ayaw niya. Ibig sabihin, sabi ko, at least naiisip niya na wag nang palakihin, di ba? Baka gusto baril. Yung baril. Baka gusto ang baril ang Oh my gosh, ano ba yan? Nakita ko yung footage and it's now circulating. Actually, nakita ko habang nagbabrowse ako ng Twitter. So bigla na lang nakita ko yan sa Twitter. Sabi ko, ano to? So tinitignan ko, binasa ko yung report, tapos tinignan ko yung different links. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, pwede naman hamawa. Sabihin na natin may baril kayo dyan, pero wag niyo itutok sa kahit, lalo na dun sa kabilang side. Kasi pag tinutok mo yan sa kabilang side, you're actually saying something. The other side may perceive it in a very provocative way. Di ba sa sa gun handling, kasama yan sa mga itinuturo? Wag itutok ang baril. Sa guns, pag ikaw talagang wag mo ituturo, wag mong tututo kung hindi mo puputok. Totoo lang. That's number one rule yan. Diba? Kasi baka bigla kang magulat. Bigla na makalabit. Yes. Oh my God. Sabi ko, Prof, isingit ko lang ito kasi ang Brazil at ang China, meron din silang parang nagkasundo sila, meron silang joint statement, May 24 ito, May 24 or May 23. Nagkaroon sila ng joint statement na panawagan ng peace talks. Ang nakalagay dito, held at a proper time that is recognized by both Russia and Ukraine with equal participation of all parties. Fair discussion yung nabanggit ko kanina. And ito, Brazil to, malaking bansa rin ito. Ang US wala pa yatang commitment kung sila ba ay dadalo. Pero itong Pilipinas naman, mayroong koreksyon, paglilinaw ang PCO. Ang sabi ni PCO, hindi pa pinal. Okay? Yung pag-participate ng Pilipinas dyan po sa sa Peace Summit na yan.
And eto pa yung update ngayon. Mayroon ding balita ang NBC News na itong mga sundalo rin, 'di ba? Nangangailangan sila ng karagdagang sundalo. Yes. Binabaan na nila ngayon yung edad pala. Mula ilang taon na 'yon, binaba nila mula from 27 ginawa nilang 25 years old. Pwede ka nang sumali. Kaso ang problema diyan, marami daw takot. Nangangailangan sila ng sundalo, pero yung mga tao doon takot dahil either wala sila experience, takot din silang pumatay, takot din silang bumaril. May nakakausap tayo ng mga OFW sa Moscow mismo. Parang normal lamang daw doon sa kanila. So luging-lugi itong Ukraine na akala niya meron siyang kasasandalan ng mga dambuhalang bansa, pero sila pa rin yung talo dito. Talo naman talaga ang Ukraine. Kahit may backup ironclad. Wala bang ironclad? Is nanghihina na. Kasi kahit sa Amerika, kini-question niya yung mga sa Amerika kasi ngayon, there are other politicians already and even the public is already questioning kung ano ba ang kahinanatnan ng pagpa-finance ng Amerika at pagpo-provide ng Amerika ng mga weapons sa Ukraine na it amounts to millions and billions of US dollars. Kasi naghihirap din ang ekonomiya ng marami naghihirap sa Amerika. So, kini-question na yan ngayon at may mga debate na rin. Pero itong Biden administration, kasi syempre you will lose face kapag hindi mo provide yung Ukraine, at saka kung talong-talo na yung Ukraine, mas matalo pa. Tawag nito? So, tinatry pa rin na provide ng weapons ang Ukraine at the moment. So, may mga na rin. Tsaka may mga countries na sa Europe din that they're questioning really how far they would go providing aid and providing arms to Ukraine. May ganun talaga na. May ganun ng problema. So, yan ang malaking problema ngayon. Okay, parang nawala yata nawala ba si Partner Pilita? Okay, sige, go ahead. Meron lang akong ihahabol, Admar. Yung sinasabing na nagre-recruit sila ngayon ng mga soldiers na lalaban sa Ukraine, hindi lang Ukrainians ang gusto nila na nire-recruit. Even other soldiers or people from other countries na willing to fight for Ukraine against Russia. Ang tanong ko dyan, sana naman wag tayong magpadala doon, no? Hindi natin issue yan, hindi natin war yan. And even the mental health workers na ipapadala mo doon, for God's sake. Delikado yan. Kasi ang hindi ko ang ano ko lang diyan is be very prudent when you send Filipinos to a war zone. Kasi ang buhay ng Pilipino ang dapat natin pangalagaan. Yun lang ang sa akin. Wala rin ba itong kaibahan, ma'am, doon sa panghihikayat din? Alam mo yung sa UN na meron din silang 'di ba? Peace force naman 'yun. Iba naman 'yon yung sa sa Gaza, sa Palestine and sa na kumbaga merong nag-push tapos meron ding binabalanse kasi parang sobra-sobra naman ang ginawa ng Israel ukol dito, pero sa giyera po wala pong panalo. Kahit na halimbawa magkagera lang yung yung dalawang magkakapitbahay na bansa pero nasa isang kontinente lang kayo, apektado kayo kahit sino po yung negosyanteng matapang na maglalagak ng punin, kahit kapitbahay lang siguro ng Russia at Ukraine. Possible nga ang Ukraine nakakapag-business pa rin doon sa nila, like kagaya sa China rin. Tuloy-tuloy din yung kanilang magandang ugnayan. Kaya kumbaga ito rin yung kinukonsidera ng China na may maganda naman kaming relasyon with Ukraine. Bakit pagkalaban mo, kaaway ko na rin? Yun yung posisyon ni China na okay, nasa gitna sila, will try to middle with the two sides, pero maganda yung relasyon nila with both sides. Kasi kung titignan mo, ang relationship naman ng China and Russia, hindi yan against anyone. It's really like the relationship. Pero kung titignan mo rin, it's a force to reckon with the United States and its Western alliance too. Ganun lang yan kasimple. So ang ko dyan is, ang nangyayari sa Ukraine kasi, talagang defeat, kahit anong sabihin natin, balik-baliktaran mo ang mundo, defeated talaga ang Ukraine. Yun totoo dyan. So ngayon, ang tanong lang dyan ngayon, how it should work with Russia to de-escalate at matapos na yung military conflict dyan sa kanila para maayos na lahat. Kasi ang Ukraine crisis, it affects economically countries in Europe much more
than other countries outside of Europe. Pero tayo, affected tayo kasi nadi-disrupt ang supply chains mo, especially kasi ang Ukraine supposedly is a basket. When you talk about wheat, yung wheat na ginagawa ng bread at saka iba pang mga Trigo. of trigo at saka fertilizers and all, na sila dapat ang nagsusupply sa buong mundo at bababa ang presyo ng wheat at saka ng ibang produkto na silang nagsusupply. Hindi nangyayari kasi hindi naman sila nakakapag-generate, disrupted ang ekonomiya nila eh. So gano'n na nangyayari. So in a way, it affects the whole world. So ang ano dyan ngayon is to de-escalate. Pero hindi mo madi-de-escalate ang tension sa Ukraine at matatapos yung Ukraine war kung isang bansa lang ang kakausapin mo. Kung Ukraine ka lang ng Ukraine, you have to factor in Russia kasi Russia is a major player. It's the other player in that problem. So yun ang stand actually ng Brazil at saka ng China. Yun ang stand nila. If you want to de-escalate, if you want peace between the two with this crisis, put the two together. At saka sila ang pagpausapin mo. Mag-usap at pakinggan yung both sides at come up midway. Yung meet halfway. And from there, may mangyayari. Pero ang ano kasi dyan, when you talk about political settlement, especially with this kind of issue, dapat walang interference and walang dictates coming from external power. On the side of the Ukraine side, dapat hindi na makialam ang United States. Hayaan niya mag-negotiate yung Ukraine based kung anong gusto nilang pag-usapan with Russia. In the same manner that here in our side, in Asia Pacific, the settlement and the resolution in the South China Sea should be settled by parties concerned. Ibig sabihin, yung claimant states. External forces should not interfere para hindi magulo. At kung sino man yung external forces na yan, kasama na dyan ang United States. Ang claimant state includes China. Kaya China is part of it. Dapat ganun. Kaya may parallelism to a greater extent. Ang dalawang region na to, ang purpose din naman kasi ng United States dito sa Asia Pacific, bakit inuudyot niya yung Pilipinas, trying to be Philippines as a proxy? Kasi United States also wants to weaken China. The same way yung purpose dyan sa Ukraine crisis. Ang problema, nag-backfire. Russia hindi naman na-weaken ng Russia. Russia is actually stronger. Stronger than before. Yun yung problema mo. So ngayon, lessons learned, anong dapat gawin ng Pilipinas? Would you follow the steps of Zelensky? Oh my God. Prof, panay nga rin yung panawagan niya, pati dito kay President Joe Biden, nanawagan maliban kay Chinese President Xi Jinping, nanawagan din pala siya dito sa Estados Unidos na sumama dito sa Peace Summit. Di pa pala yata nag-confirm itong Estados Unidos. And ito ba, sabi niya, itong summit daw na ito, quote-unquote, show who in the world really wants to end the war. Kumbaga, ito ba tama ba ito na sabihin na kung hindi ka sumama dito sa summit na ito, hindi mo gusto na matapos yung digmaan? Mali. Kasi ang digmaan na yan, ang makakapagsabi lang na tatapusin namin yan, silang dalawa lang. Ukraine and Russia, and also the United States has to say na, I stop supporting you, ayusin mo yung problema mo with Russia para matapos na ito. And ngayon, ang United States naman is not confirming yet. Bakit? Kasi naglalaro din ng United States. Bakit? Kasi it's talking also with China eh. Alam kasi ng United States na if China will not be part of that summit, walang masyadong mangyayari dyan. Because China really is the leverage. Leverage talaga ang China. Kasi kapag ang Russia wala, hindi mo in-invite, ganun pa rin, going pa rin yung crisis, wala namang mangyayari eh. It's still the same. Kasi you need Russia to be in the table. Now, how would you put Russia in the table? And who will influence Russia to even concede with some of the proposals na isasubmit ng Ukraine? Who? Among countries in the world. It's only China. Prof, bilang... So ang United States, alam nila yan, and they're also talking to China for their own interest. Kaya nga, di ba, may military talks, may business talks, may high-level talks. Kasi may interest din sila. So, nangangapa din ang United States, parang tinitimpla din yung mga bagay-bagay because they know that China will not attend. Pero And bilang BRICS will not. panghuli na lang siguro, Prof, ano bang sinasabi sa kasaysayan yung mga nagkakaroon ng gera? Paano ba sila nagkaroon ng tuldok
Kasi hindi naman siguro ito parang unique na pangyayari sa Ukraine and Russia. Ang dami na ng gera sa buong mundo. Ganito rin conflict sa lugar. Ano ba ang Territoryo. nagpatuldok doon na pwede naman sigurong gayahin natin? Kasi ganito lang yun. Dalawa lang naman talaga ang solution dyan. The other one is bloody. Bloody, ibig sabihin, total war. Kung sino ang nanalo sa war, yun ang panalo. Siya magdidictate ng rules of the game. Or siya yung magsasabi kung ano mangyayari after the war. Pero kailangan mong talunin muna yung kabila. Yan talaga yan. Ibig sabihin, bloody yan. Kasi you have to defeat the other side. Whoever wins, yun ang may upper hand. I don't want that. Personally, wag naman. Kasi mahirap yun. Kasi hindi na, pag ang mangyari dyan, pag naging ano yan, yung Ukraine, pag nag-escalate, it's Third World War. And it's a different ball game. So, wag naman. Sa second solution dyan is political settlement talaga. Ibig sabihin, yung sinasabi nga ng China, ang posisyon ng China, posisyon ng BRICS, posisyon ng Brazil is the right time, the two countries should sit down and talk and do the process of the negotiation and until they come up with an acceptable agreement between the two sides. Na yung ibang mga countries tulad ng United States, huwag ka na makialam, let them talk, pero suportahan nyo sila. And then, para makapag-come up sila ng malinaw at acceptable na peace settlement, acceptable between the two sides. Para pa Yun lang- yung other alternative. Para pa lang yung Yun lang sinabi ni Chinese President Xi Jinping nung pagpunta ni PRRD doon, sinabi niya magbubutas kami diyan sa China Sea diretso. Tapos sabi niya hindi pwede, magkakagulo yan. Siguro hindi sa generation natin, baka sa mga future generation, may mga matatalino na makakapagbuo ng magandang polisiya or sistema na makakaresolba nito. Pero parang hindi pa nakikita na dito sa hinaharap, no? So parang ganyan din. Let Pag-usap the lang. next generation settle that. Kasi kaya nila yan. Kasi Mas matalino probably na. pagdating noong time na yon, hindi na problema yan. Kasi may mga problema kasi, just to give you a little of parang wisdom lang siguro sa ating mga kababayan. May mga problema na sometimes at this time hindi masusolve. Pero eventually along the way, habang tumatagal is ang problema na yan, it resolves itself. Kumbaga nare-resolbahan siya on its own. May mga ganon eh. At saka pag tumatagal na, mayroon kang mga tao na naaral na yan, they come up with a good policy and a good solution na acceptable to everyone. So may ganon eh. May mga ganong bagay at may mga ganong problema. So ngayon, siguro, like sa South China Sea, ang kailangan mo lang talaga dyan, maintain the status quo, wag mag-escalate ng tension, usap-usap lang yung mga claimant state at respetuhan. Wag ganoon lang siya. Kausapin kita katulad sa atin. Oy, pupunta kami doon. Ito yung dala namin, supply namin yung aming troops doon. Ito lang yung dala namin, wala kaming dalang iba. Sinasabi ko sa iyo. Sasabihin siya, "Okay, sigurado ka?" "Oh, sigurado ako. Sige, go na kayo doon." Ganoon lang siya. Hindi mo siya pwedeng i-push into something na you push to the brink. Kasi pag pinush mo yan to the brink, it will sasabog siya. Pag sumabog siya, we will have really a big crisis. And that will be tantamount to a military outbreak. Kaya nga lagi kong sinasabi. Ito yung realidad nga, Prof. Calculations, dapat dyan. Ito nga yung realidad na tumitindi yung issue, tension dyan, tayo, mahilig tayo sa word war, yung megaphone diplomacy kung tawagin, pero yung internet natin hindi pa nasusolusyonan kaya hindi pa nakakabalik si partner Pilita. Ayan, yan. Papasok tayo sa gera tapos wala tayong internet. Naku po. Prof,